Para po sa devotion natin patungkol sa Yahweh Shalom. Ibig sabihin po ng Yahweh Shalom, the Lord is our peace. Now, ito po ay hango po sa Judges chapter 6, verse 23 and 24. Interesting po sa Hebrew kasi, minsan binabalikan ko sa original. Kasi minsan sa Tagalog or sa English, di mo makita yung mga words na ginamit eh. Dito sa verse 23, sabi rito, Vayomer lo Yahweh Shalom, Leka. Yung ginamit talaga rito sa verse 23 ay Yahweh Shalom. Pero sa Tagalog, sabi doon, huminahon ka. So medyo tama, somewhat correct, pero hindi exact. Sa Hebrew, ang ginamit talaga ay Yahweh Shalom. And then verse 24, inulit uli yun. So, sabi rito, verse 24, Yahweh Shalom. Yun yung, kaya tinawag ni Gideon yung lugar na yun, o yung altar na yun, na Yahweh Shalom. The Lord, or Yahweh, is peace. Dito po sa pinag-aaralan po natin na ito, the Lord is peace. Napakalalim po nito nung inaaral ko to, no, yung Judges 6. Of course, nung sa seminary, maraming beses ko na itong nadaanan. Pero sa Bible kasi, pag kahit pa ulit-ulitin mo yan, hindi nauubos yung wisdom dyan eh. Tsaka yung mga bagong matututunan. So, inaaral ko to recently. Ang dami kong natutunan. Actually, dito sa mga devotions natin, minsan, ang dami kong mga verses na nakalagay, mga prepare kagaya niyan. Hindi ko naman na-discuss kasi 15 minutes lang. Kaya at least meron tayong extra video para ma-discuss natin yung iba. Ayan. Dami ko pala mga gustong i-share. Anyway, i-emphasize ko na lang rito yung John chapter 14 verse 27 tsaka Philippians 4:6 to 7. Now, lahat po ng mostly sa mga paano ba sasabihin? To be exact, no? Yung buong Old Testament, ito ay patungkol kay Kristo. Christocentric dapat yung readings natin. Kahit nga dito sa pinag-aaralan natin patungkol kay Gideon, ang dami kong yung binalikan ko siya recently, no? Sabi ko, puro patungkol to kay Jesus, so, very interesting. Now, dito po sa John chapter 14:27, kasama nyo na yung Isaiah chapter 9 verse 6, na si Jesus Christ talaga yung Prince of Peace. Kaya po nagkaroon tayo ng, pag sinabi natin Yahweh Shalom, yung pinaka-fulfillment talaga niyan, si Jesus Christ. Kaya po sinasabi sa Ephesians chapter 2 verse 14, For He Himself is our peace. Ang ating Panginoon Jesucristo, siya yung ating kapayapaan. Kaya nagkakaroon tayo ng maayos na relasyon sa tao. Or dapat magkaroon tayo ng maayos na relasyon sa tao. In this case, yung Jews and Gentiles, kailangan yung magkasundo. Kasi si Jesus Christ yung ating kapayapaan. Hindi lang sa kapwa natin tao, kundi sa ating Diyos. Ang meron kasi tayo, kung wala tayo kay Kristo, enmity, pag-aaway ng Diyos at ng tao. Kaya si Jesus Christ yung namatay doon sa krus para ipagbati yung tao at Diyos, i-reconcile yung tao at Diyos. So, basically, sa pamagitan natin pa ng Jesucristo, nagkaroon tayo ng kapayapaan. Nagkaroon ng kapayapaan between God and His people and among the believers. Sa mga kapwa natin tao, nagkakaroon din tayo ng kapayapaan. So, hindi lang yon, nagkakaroon din tayo ng internal peace, kapayapaan sa ating mga puso't isipan. Kaya po sabi ni Jesus Christ dito sa John 14:27, Peace I live with you. Sobrang interesting po nito sa akin kasi yung binibigay na peace ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang mga disciples, kasama na rin po tayo doon, hindi ordinaryong kapayapaan. Ito po ay kakaiba, no? Out of this world. Ito po ay kapayapaan mismo ni Kristo. Kaya inulit niya Sabi niya, Peace I live with you, my peace
Sabi ni Jesus Christ, yung kapayapaan ibibigay ko sa inyo, ito ay sarili kong kapayapaan. This is my peace. I'm giving it to you. So my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Sabi ni Jesus Christ, yung kapayapaan ko, hindi ito katulad ng kapayapaan na ibibigay sa inyo ng mundo. Ito ay sarili kong kapayapaan. Kaya do not let your hearts be troubled. Do not be afraid. Huwag kayong mabagabag. Huwag kayong matakot. Kasi bibigyan ko kayo ng kapayapaan. At itong kapayapaan na to ay sarili kong kapayapaan. So, pwede nating hilingin sa Panginoon yun, no? Sabi natin, Lord, I want to have that kind of peace. Ayoko ng kapayapaan ng mundo. Gusto ko yung kapayapaan mo. Gusto yun yung gusto kong maranasan, no? Isama po natin sa prayer yan kahit ano pang nangyayari sa buhay natin. May cancer man tayo, may anumang uri ng karamdaman, may problema tayo sa finances, may problema tayo sa asawa, sa anak, or meron tayong may crisis tayo ngayon pagdating sa trabaho natin or negosyo or kung ano pa man, no? Hingin natin yung kapayapaan sa Panginoon. Sabi nga rito sa Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything, but in every situation. So, wag tayong mabalisa sa kahit anong bagay. Sa halip sa lahat ng oras, sa lahat ng sitwasyon, by prayer and petition with thanksgiving, sa pamamagitan po ng ating pananalangin at pasasalamat, present your request to God. So, imbis na mag-alala ka sa buhay, ang dami mo imbis na magbabad ka sa pag-iisip sa problema, magbabad ka sa panalangin. Basically, ito yung tinuturo nitong mga talata na to. Sabi niya, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. Presenta mo sa Panginoon yung iyong mga kahilingan. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Magkakaroon tayo ng kapayapaan ng Diyos, the peace of God, na hindi maipaliwanag ng mundo kasi hindi ito galing sa mundo. Ito ay galing mismo sa Diyos. Paano mo makakamtan yon? Hingin mo sa Diyos yung peace. Tapos i-present mo sa Panginoon yung lahat ng iyong alalahanin. At magkakaroon ka ng kapayapaan ng Diyos. So yun lamang po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.